Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa aming nagmamahal, salamat po sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig. Nabag ka po sa amin na mga naligaw mula sa iyo at nabuhay sa kasalanan at iniligtas kami, ibinigay sa amin ang iyong bugtong na anak sa kamatayan bilang handog sa krus. Ngayon, kami ay mga tinubos sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon habang nabubuhay sa aming laman ayon sa iyong pahintulot ay taimtim na nagnanais na makapamuhay para sa banal na misyon na ipinagkatiwala mo sa amin para sa iyong kalooban at kaluwalhatian. Sa mga oras na ito, kami na mga tinubos sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagkatipon na muli sa iyong harapan. Salamat po sa pagpapahintulot sa amin na mapapurihan ang iyong dakilang biyaya at pag-ibig, mapag-aralan ang iyong salita at magkaroon ng fellowship kasama ng banal na kapulungan na lumalakad kasama mo. Naniniwala po kami na kasama ka namin maging sa oras na ito. Pakiusap, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na at hawakan kami ng iyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay, sa gayon ang aming natitirang mga araw ay maging karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos at makapamuhay lamang para sa iyong kalooban at kaluwalhatian. Ang mundong ito ay lalong gumugulo at napupuno ng kasalanan araw-araw. Naunawaan po namin na ang araw ng puot at paghukom ng Diyos ay napakalapit na. Panginoon na humiwalay sa amin mula sa masama at immoral na mundong ito, pakiusap, gabayan at pangunahan mo kami upang ang aming natitirang buhay ay makapamuhay kami ng walang anumang ikahihiya bilang tunay na mga anak ng Diyos. Nawa ang iyong biyaya, salita at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay kumilos ng lubos sa lahat ng mga brothers at sisters sa aming iglesia sa buong bansa at buong mundo, sa kanila na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng kahirapan. Panginoon na nagbibigay sa amin ng napapanahong salita at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, pakiusap, turuan mo po kami sa mga oras na ito ng mensahe na nais mong ibahagi sa amin ng iyong banal na kalooban at kung ano yung nararapat naming gawin. Dalangin namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Hanapin po natin ang talata sa Biblia sa unang Tesalonica chapter 5. Unang Tesalonica chapter 5 mula verse 16 hanggang 18. Basahin natin ng dahan-dahan. Unang Tesalonica chapter 5 verse 16 hanggang 18. Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Napag-aralan na po natin ng sama-sama ang pahayag na ito nung nakaraang linggo. Magalak kayo lagi. Manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ito ay isinulat ng simple at bilang napakahalaga at taimtim na utos mula sa Panginoon. Bakit ba sinasabing magalak kayong lagi? Dahil ibinigay na ng Diyos ang bawat biyaya na nararapat nating ikagalak. Kung ang mga tumanggap ng pag-ibig, biyaya at mga pangako ng Diyos ay hindi tunay na nagagalak, kung gayon, sa mata ng Diyos, ito ay may tuturing na pagkabigo. Kaya, kailangan nating pagpulayan kung anong uri ng biyaya ng Diyos ang ibinibigay sa atin at kung bakit dapat tayong magalak. Sa aklat ng Nehemias, sinasabi na ang kagalakan sa Diyos ay ating kalakasan
Silang nagagalak sa Diyos ay laging may kasiyahan, kagalakan at panibagong lakas sa kanilang mga puso, maging sa may hirap na sitwasyon at mga kahirapan. Manalangin kayong walang patid. Hindi nito ibig sabihin na yung mga ligtas ay hindi na magpapahinga at kailangan lamang na nakaluhod at nananalangin. Kundi pagkatapos matanggap ang kaligtasan, hanggang sa makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, dapat tayong magpatuloy sa fellowship sa Diyos at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban sa ating mga puso at pang-araw-araw na pamumuhay. Ang buhay Kristiyano, sa madaling salita, ito ay buhay ng pakikisama sa Diyos at sa kabuuan ay buhay ng pananalangin. Kaya ang patuloy na pananalangin ay yung pagpapanatili ng koneksyon sa Diyos sa ating buong buhay. Ang panalangin, ito ay pakikisama natin sa Diyos at pakikipag-usap natin sa Diyos. Kaya ang panalangin ay gaya ng paghinga. Anong mangyayari kapag yung isang tao ay tumigil sa paghinga? Kung hindi tayo mananalangin, ang relasyon ng pamumuhay natin sa Diyos ay maaring maputol. Kaya dapat nating pag-isipan ng malalim ang tungkol sa utos na ito na magpatuloy sa pananalangin. Gayunman, hindi humihiling sa atin ang Diyos ng espesyal na panalangin. Ang iniisip kasi ng mga tao ay pupunta sila dun sa church ng madaling araw para manalangin, o kaya naman pupunta sila dun sa bundok para doon sila ay mag-prayer and fasting. Nasaan man tayo at anumang sitwasyon meron tayo, ang pananalangin ay ang patuloy na pakikisama at pakikipag-usap sa Diyos. Hatayaan nating malaman ng Diyos ang lahat nating sitwasyon at maghintay sa Kanyang tulong at gabay. Alam natin na kung walang fellowship sa Diyos at kung wala ang Kanyang tulong, hindi tayo makakapamuhay ng tama sa masama at walang kabuluhang mundong ito. Kaya magagawa natin ay ang manalangin. Silang nagpapabaya sa pananalangin ay hindi makakapamuhay ng tamang buhay Kristiyano. Tama po ba? Kaya nga dun sa Mateo chapter 7 verse 7, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Sa Santiago chapter 4 verse 2 hanggang 3, kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi. Kayo'y humihingi at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ito sa inyong mga kalayawan. Ang Diyos ay maraming kaloob at biyaya na nais ibigay sa atin. Subalit sinasabi niya sa atin na manalangin muna. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Pero kung hindi tayo mananalangin, hindi niya ito ibibigay. Kaya nga, kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi. Naniniwala tayo na binibigyan tayo ng Diyos ng banal na biyaya para sa ating buhay Kristiyano. At siya ay nasa atin anuman ang aspeto ng ating buhay sa lupa. Hindi tayo mabubuhay kung wala ang tulong ng Diyos. Ang hindi nananalangin ay nag-iisip na magagawa nilang mabuhay nang wala ang tulong ng Diyos. At hindi ito maaari. Sa bawat sitwasyon, kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kaya naman, hindi dapat tayo tumigil sa pananalangin. Manalangin kayong walang patid. Sa araw na ito, gusto ko pong ibahagi naman ang sermon tungkol dun sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ang magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid at sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo ay ang paraan ng pagtupad sa kalooban ng Diyos ng lahat ng mga Kristiyano na naligtas at namuhay kay Kristo. Tama po ba?
sapagkat ito yung kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ito yung gusto ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay ang makilala ang kanyang mabubuting kalooban mula sa kanyang kabutihan. Kung ano ang nakakalugod at ang ganap, kaya nga sinabing sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ito ay simple, gayon may napaka-importante para sa ating buhay Kristiyano. Kaya pakiusap, sundin natin ito sa ating puso at maging mga taong nagagalak sa biyaya ng Diyos, nakikipag-usap sa Kanya at nananalangin anuman ang sitwasyon. At yung panghuli, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Sa lahat ng bagay, ibig sabihin ay anumang dahilan. Itinuturo sa atin ng talatang ito na dapat tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay, maging mabuti o masama. Kaya naman, yamang maraming bagay ang dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Kung mabibigo tayo sa pagpapasalamat, hindi natin mapapanatili yung tamang relasyon natin sa Kanya. May mga tao na sa kabila ng pagtanggap nila ng biyaya ay hindi man lamang alam kung paano o hindi man lamang nakakapagpasalamat. Kung binigyan mo ng regalo yung isang tao dahil gusto mong tumulong sa kanila pero hindi man lamang nagpasalamat o nagpakita ng kasiyahan, hindi mo nagugustuhing magbigay ulit ng anuman. Ang pagpapasalamat, ito ay napakahalaga. Kaya sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Napakaraming mga bagay ang dapat nating ipagpasalamat sa harapan ng Diyos. Kaya naman, napakahalaga ang pagpapasalamat. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. Tignan natin dun sa unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1 verse 3. Unang Pedro chapter 1 verse 3 hanggang 4. Babasahin ko po Unang Pedro chapter 1 verse 3 hanggang 4. Purihin ang Diyos sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Sa Ebanghelyo ayon kay Juan, chapter 3, verse 3, sinasabi ni Jesus, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang tanging kailangan para makapasok sa langit ay maipanganak na muli. Gayunpaman, maraming tao yung hindi gaanong pinag-iisipan ang katuroang ito o kaya naman mali yung kanilang pagkaunawa. May ilan na hindi talaga alam kung ano yung kahulugan ng maipanganak na muli. Nagsimula akong dumalo sa church sa unang taon ko sa middle school at nabuhay ng isang reliyosong buhay Kristiyano sa loob ng halos 10 taon. Naniniwala ako sa Diyos, nalalaman ko na mayroon talagang kaluluwa, at naniniwala ako sa langit at sa impyerno. Nakaramdam ako noon ng matindi at agarang pagnanais na hindi mapunta sa impyerno, kundi sa langit. At alam kong parang makakarating doon, at yung alam kong paraan para makarating doon ay kailangan kong mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos at para sa Diyos. Kaya bilang kabataan, hindi ba't lahat ay mayroong pangarap para sa hinaharap? Meron din akong pangarap. Pagkatapos nung Korean War, mayroong mga piloto ng Air Force. Lumikas ako bilang isang refugee. Tapos, hindi ako nakakita ng kahit man isang eroplano ng kalaban. Yung nakita ko, yung binubomba ng US Air Force yung tropa ng North Koreans at tila alam nila kung saan sila nagtatago.
Naranasan ko rin na may mga bombang bumabagsak sa ulanan ko. Pagkatapos ng giyera, mas napagmasdan ko silang mabuti. Tapos naisip ko noon kung gaano pala kainam ang Air Force. Kaya siguro alam mo rin yung kantang ito. Subukan nga natin kantahin. Our men who fly freely through the sky are Air Force men. Hindi ba nakakamangha ito? Whoosh! Malayang lumilipad sa kalangitan. Kaya naisip ko, kailangan ko sumali sa Air Force. Pero mukhang mahirap yata yun. Kaya naman, nung nanonood ako ng mga pelikula, naisip ko, wow, ang galing. Karaniwan, yung mga magaganda at mga gwapo ay yung nagiging artista. At wala naman akong ganong kumpiyansa na maging artista. Kaya naisip ko naman na maging isang direktor ng pelikula. Bata pa lamang ako, mahilig na talaga ako sa photography. Nagde-develop ako ng film, nagpiprint ng litrato at gumagawa ng mga larawan. Gustong-gusto ko yung photography kaya inisip ko na kahit na hindi ako maging film director, nais ko pa rin maging isa sa mga kumukuha ng pelikula. Ngunit kalaunan, pagkatapos kong manampalataya kay Jesus, palagi kong naiisip kung paano ako mabubuhay para sa Diyos na aking sinasampalatayanan. Kaya naman, kasama ng aking kaibigan, pumasok ako sa isang Presbyterian Seminary sa Daegu. Sa loob ng 4 na taon, nag-aral ako ng Biblia at nanalangin. Kahit na pumapasok sa seminaryo, nagpupunta ako doon sa palengke, sa park, at may dala akong pamphlet at masigasig na nag-i-evangelize dahil naniniwala ako na iyon yung kahulugan ng pamumuhay para sa Diyos. Nananalangin ako, nag-i-evangelize ako, at nagtatrabaho ako ng mabuti. Kaya, hindi ko nagawa ang mga karaniwang bagay na ginagawa ng mga kabataan. Hindi ako nagkaroon ng oras para sa mga ito. Minsan, dahil sa ako ay nagtatrabaho ng mabuti, ipinagkatiwala nila sa akin yung isang church na malapit sa Daegu na tinatawag na Okpo. Na-assign ako doon sa church na yun, tapos tinawag nila ako doon na Jusa, isang tao na nangangaral habang pumapasok sa seminaryo. Hindi naman talaga isang mangangaral kung hindi katulong, gamit yung salitang tulong. Gayunman, nangaral ako ng masigasig doon sa loob ng 2 taon. Minsan, nagbabasa at nag-aaral ako ng Biblia sa church nang may isang matandang lalaki na kapitbahay yung lumapit sa akin. At nung lumapit siya, sinabi niya sa akin, "Hoy, binata, habang bata ka pa, dapat na aktibo ka. Nagsasaya at ini-enjoy yung buhay mo. Tama ba sa isang binata na gugulin lamang yung kanyang buhay sa pananalangin sa church?" Pinapayuhan niya ako na habang nakatingin sa akin na may pagkahabagat-awa. Nalulungkot ako para sa kanya, pero parang siya yung nalulungkot sa akin. Ang ganung pamumuhay ang pinakamabuti para sa akin, ngunit hindi ito naunawaan ng ibang tao. Iniisip ko na sa paggawa ng mga iyon ay nalulugod ko ang Diyos at dahil may mga tao na pumupuri sa akin, iniisip ko na ako ay tapat na mananampalataya. Gayun din iniisip ko na nangangaral ako ng mabuti at may matinding dedikasyon. Subalit may isang problema. Maliban ang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. May isang pastor na patuloy na nagsasabing na ipanganak ka na bang muli? Sa una, sinabi ko na, oo, ipinanganak na ako muli, kaya nga ginagawa ko yung mga bagay na ito. Ngunit, tinanong niya ulit ako, tunay bang naipanganak ka ng muli? Kailan? Paano ito nangyari? Naunawaan ko na kahit gaano ko pa ito isipin, hindi ko pa talaga naranasan ang maipanganak na muli. Sa huli, naunawaan ko na hindi pa talaga ako naipanganak na muli.
Dahil malibang ang isang tao ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos, hindi ko makikita yung langit. Kaya paano ko makakapasok doon? Ibig sabihin, yung lugar na lang na natitira para sa akin ay ang impyerno. Kapag namatay ako ngayon, mapupunta ako sa impyerno. Wala akong kahit sino mang makausap tungkol dito. Nung nasa rural church ako, doon sa Okpo Church, nangaral ako ng araw ng linggong iyon at iniisip na kailangan kong ipangaral yung tungkol sa kapanganakan o muling yung pagkapanak na muli. Kaya tinanong ko sila, ipanganak na ba kayo muli? Tapos may isang bata na lalaking nakaupo doon sa gitna ang tumingin at nagtanong sa akin, Pastor, ikaw, napanganak ka na bang muli? Naisip ko, bakit naman sa kalagitnaan ng sermon ito nagtanong? Ngayon pa talaga. Siyempre, nag-alala ako kung anong isasagot ko, pero sinabi ko na lang, sige, oo. Pero alam ko naging magulo yung pangangaral ko nung araw na yon. At simula noon, nawalan na ako ng gana na mangaral. Paano ko maipapangaral yung tungkol sa pagkapanganak na muli kung ako mismo hindi pa na ipapanganak na muli? Kaya naman, mga bandang alas 8 ng gabi, noong October 30, 1962, naunawaan ko, hindi lamang dahil sa katalinuhan o doktrina na meron ako noon, kundi sa pamagitan ng aking budhi na ang biyaya ng krus ni Jesucristo ay may kinalaman sa akin. Pinaniwalaan ko ito at ang lahat ng mga problema ay nasolusyonan na. Noong araw na yon, ako ay naipanganak na muli. Ang buhay bago at pagkatapos maligtas ay lubos na magkaiba. Sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano yung tubig at ang Espiritu Santo? Iniisip ng iba, kapag nanalangin at tumiyak, iyon daw yung tubig. Pagkatapos, kapag uminit na yung pakiramdam mo, iyon naman daw yung Espiritu Santo. Hindi ganun yun. Inisip naman ng iba na yung tubig ay nangangahulugang nalubog sa tubig habang binabautismuhan, at yung pag-init ng kanilang pakiramdam matapos mabautismuhan, ito daw naman yung Espiritu Santo. Hindi pa rin po ganun yun. Hindi ganun yung kahulugan ng tubig at ng Espiritu Santo. Sa unang Pedro, chapter 1, verse 3, sinasabi, purihin ng Diyos sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Paano nga na tayo ipinanganak na muli ng Diyos? Sinasabi sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Ang ibig sabihin ng tubig at Espiritu, ang ibig sabihin ng tubig, umakatawan sa hostisya ng Diyos. Hindi ba hinukuman niya yung mundo sa pamagitan ng tubig sa panahon ng pagbaha? Tumutukoy ito ng pagiging matuwid na hatol ng Diyos. Yung tubig, likas na malamig at dumadaloy pababa. Ito ay kumakatawan sa hatol ng Diyos. Kapag tayo ay nabautismuhan, ipinapakita na ako ay isang makasalanan na nararapat mamatay dahil sa kasalanan ay namatay kasama ng Panginoon, gaya ng nasusulat sa Roma chapter 6. Ang mabautismuhan kay Jesus ay nangangahulugan ng paglubog sa tubig na nagpapakita na ako ay namatay at inilibing kasama ng Panginoon. At yung pag-ahon naman sa tubig ay ang nangangahulugang ipinanganak na tayo sa isang bagong buhay. Ang tubig at Espiritu Santo ay sumisimbolo sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan at ang ating mga kasalanan ay napatawad at sa kanyang pagkabuhay na muli ay binigyan niya tayo ng bagong buhay. Ang tubig at Espiritu Santo ay tumutukoy sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. At binigyan niya tayo ng bagong buhay. Ang katotohanan na namatay ako kasama ng Panginoon ay ang tubig na siyang hostisya ng Diyos. At ang Espiritu Santo na nangangahulugan sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng Espiritu ng pagkabuhay na muli. Ang buhay ng muling pagkabuhay. Ang maipanganak muli ay pagpawi ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus. At binigyan tayo ng bagong buhay sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay at ito ang tubig at Espiritu Santo. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pagtubos sa kasalanan at bagong buhay. Doon sa unang Pedro chapter 1 verse 23 sinasabi, ipinanganak na kayo muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos.
ang ipinanganak na muli sa pamagitan ng Espiritu Santo at ng salita ay pareho ang kahulugan. Sa pamagitan ng salita, ipinahayag ng Espiritu Santo ng ating mga kasalanan ay napatawad na sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus at tayo ay pinagkalooban ng bagong buhay sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. At ito ang tubig at ang Espiritu Santo, ang pagtubos sa kasalanan at bagong buhay. Sinasabi, sa pamagitan ng muling pagkabuhay. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay, pinagkalooban niya tayo ng bagong kapanganakan. Pinaniniwalaan natin na ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ni Jesus, hindi po ba? Sa kanyang kamatayan, lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad ng ganap at ang paghukom ng Diyos na dapat sa atin ay natapos na sa kanyang kamatayan. Sa kanyang muling pagkabuhay, pinagkalooban niya tayo ng bagong buhay. Nang tayo ay naligtas, hindi ba natin natanggap ang Espiritu Santo? Yung Espiritu Santo ay ang bagong buhay na ibinigay sa atin sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya naman, kapag sinasabing binigyan niya tayo ng bagong buhay sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ito'y nangangahulugan ng pagtubos sa kasalanan at ang bagong buhay. Bukod dito, yamang tayo'y ipinanganak na muli sa pamagitan ng salita at ipinaunawa ito sa atin ng banal na Espiritu, ay maipanganak na muli sa Espiritu Santo ay may eksaktong parehong kahulugan. Kaya purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang dakilang awa ay ipinanganak niya tayo muli tungo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Sinasabi na ipinanganak na muli na mayroong buhay na pag-asa. Ano ba yung buhay na pag-asa? Kasi kung hindi ito buhay, patay na pag-asa ito. Kung gayon, ay hindi talaga maituturing na pag-asa. Yung mga hinahangad ng tao dito sa mundong ito, walang kabulang pangarap lamang, hindi tunay na pangarap na pag-asa. Listahan lamang ng kahilingan, malabong paghahangad para sa mga bagay na maaring hindi naman talaga mangyari. Ngunit para sa atin na mga naligtas, ang ating mga kasalanan ay pinatawad sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoon dun sa krus. At tayo ay ginawang mga anak ng Diyos sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay na nagbigay sa atin ng bagong buhay. Ngayon, iniligtas tayo upang tanggapin natin ang isang mana na hindi masisira, hindi madudungisan, hindi kukupas. Hindi tayo iniligtas ng Diyos upang bigyan lamang ng maraming mabubuting bagay dito sa lupa. Sinabi na upang tanggapin natin ang isang mana na hindi masisira, walang dungis at hindi kumukupas, na inihanda para sa langit. O inihanda sa langit para sa inyo. Ang naligtas ay taglay na, ang mga naligtas ay may taglay na buhay na pag-asang iyon. Sinasabi dun sa Juan chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kapag tayo ay naligtas, natiyak na natin yung ating katuyuan bilang anak ng Diyos. May ilang nananalangin na, Diyos, narito ang iyong anak na lalaki at babae. Ngunit walang anak na babae. Ang nais lamang ng Diyos ay anak na lalaki. Ang salitang anak na lalaki ay tumutukoy sa isang tagapagmana. Hindi ba't ang mahalagang pamana ay karaniwang ipinapasa sa mga anak na lalaki? Si Jesus, ang anak ng Diyos, at ibinigay niya sa atin ang espiritu ng anak. Kaya nga sinabi dun sa Roma chapter 8 verse 15, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkupkup nang dahil dito ay tumatawag tayong Aba Ama. Sinasabi rin doon sa Roma chapter 8 verse 17, kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ay naging mga walang hanggang tagapagmana ng Diyos, natatanggap ng mana kasama ng Diyos at ni Kristo. Kaya nga sinasabi, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Nang tayo ay pinanganak na muli, tayo ay naging mga anak at mga tagapagmana ng Diyos. At tayo ngayon ang mga tatanggap ng walang hanggang pamana na inihanda niya para sa langit. Inihanda niya sa atin para sa langit. Hindi ba't kahanga-hanga ito? Ito yung katunayan at
karapatang ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating kaligtasan. Kaya naman, dapat tayong magalak at magpasalamat. Hindi po ba? Tignan natin ito. Iniligtas niya tayo. Pinatawad niya yung ating mga kasalanan magpakailanman. Ginawa niya tayong anak ng Diyos. Binigyan niya tayo ng malwalating pag-asa na makakapasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Higit pa rito, kahit nabubuhay tayo sa mundong ito, kasama na natin yung Diyos. Pinoprotektahan at ginagabayan tayo. Lahat ng mga ito ay mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. Ang mga naligtas ay may napakaraming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kaya nga, ang utos na ay magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon ay isang salita para sa lahat ng naligtas. Ang ibig sabihin, lahat ng pagkakataon ay lahat ng bagay, maging ito man ay mabuti o masama sa paningin ng tao. Panahon ng kapayapaan o panahon ng paghihirap o pagsubok, mayaman man o mahirap, nasa kaginawahan man o dumaraan sa pag-uusig, kapighatian, sinabi niya na magpasalamat tayo. Hindi lamang ito tumutukoy sa mabubuting bagay. Kahit yung mga pisikal na paghihirap, mga pagsubok, mga suliranin at ibinigay sa atin ng Diyos, ibinigay yun sa atin ng Diyos. Kaya naman, dapat tayong matutong magpasalamat sa lahat ng mga bagay. Sinasabi na ang pagpapasalamat sa lahat ng pagkakataon ay kalooban ng Diyos. Una, tingnan natin saglit dun sa Hebreo. Hebreo chapter 13. Basahin natin ng sabay-sabay. Hebreo chapter 13, verse 5 hanggang 6. Hebreo chapter 13, verse 5 hanggang 6. Verse 5 hanggang 6. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong meron kayo sapagkat sinabi niya sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Ngayon ay bahagi ito. Sinasabi, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan sa kung anong meron kayo. Hindi ba't kailangan ng lahat yung pera habang nabubuhay sa mundong ito? Kaya, ano yung dapat nating gawin? Dapat tayong kumita ng pera. Ano man yung ating ginagawa, dapat tayong magsumikap upang kumita at gamitin ito ng maingat at may pagpapahalaga. Gayunpaman, ang utos ay huwag ibigin ang pera ay hindi nangangahulugan na huwag kumita ng pera. Ang ibig sabihin nito ay huwag tayong maging alipin ng pera at huwag hayaang mahumaling ang ating puso dito. Maraming tao ang umibig sa pera. Si Judas Iscariote ay sumunod kay Jesus sa loob ng 3.5 taon. Narinig niya yung mahalagang salita ni Jesus, nakita niya yung kamanghamanghang himala na ginawa ni Jesus. Nang nagbahagi si Jesus ng tinapay sa mahigit na 5,000 katao, tiyak na kumain din si Judas. At nang buhayin ni Jesus si Lazaro na 4 na araw ng patay, nakita rin niyo ni Judas. Siya ay pinagkatiwalaan ng supot ng salapi. Sa palagay ninyo, gaano kaya karaming pera yung dala ni Jesus at ng kanyang mga alagad habang ginagawa nila yung kanilang ministeryo? Hindi sila nagkaroon ng marami, ngunit minsan ay nagnanakaw si Judas mula sa perang iyon. Sinabi sa Juan chapter 12 verse 6, kundi sapagkat siya'y isang magnanakaw at palibhasa ay nasa kanya ang supot na kinuha niya ang inilalagay doon. Siya ay may pusong umiibig sa pera. Inibig ni Judas ang pera. Inakala niya na kung si Jesus ay magiging hari, siya ay magiging ingat yaman. Ngunit napagtanto niya na nasira yung pag-asa niyang ito. Nagsalita na kasi si Jesus tungkol doon sa kanyang kamatayan at naghahanda naman yung mga Hudyo na siya'y patayin. Kaya nagsimula mag-isip si Judas ng paraan upang kumita ng salapi sa pamagitan ng pagbibigay kasiyahan sa mga pinunong Hudyo. Tumanggap si Judas ng 30 piraso ng pilak bilang paunang bayad kapalit ng pagsasabi kung saan matatagpuan si Jesus. At inibinigay niya si Jesus sa kanila. Kaya naman tungkol kay Judas na nagtaksil kay Jesus, sinabi ng Panginoon, ngunit
Kahabag-habag ang taong iyon na sa pamagitan niya ay ipinagkanuno ang anak ng tao. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Kung hindi na siya ipinanganak, hindi na siya napunta sa impyerno. Napunta si Judas sa impyerno dahil sa inibig niya ang pera. Inibig niya yung pera. Pagkaraan nito, nakonsensya siya at nagsisi si Judas sa kanyang pagtataksil kay Jesus. Kaya naman, ibinalik niya yung 30 pirasong pilak. Doon sa Mateo 27:4, sinabi niya, "Ako'y nagkasala sa pagkakanulo ko sa dugong walang sala." Sinabi na ibalik niya ang pera. Yung 3 piraso ng pilak ay sinabing halaga ng isang alipin. Ngunit sinabi ng mga pinunong Hudyo, "Ano yan sa amin? Ikaw yung bahala dyan." Iyon yung hindi nila tinanggap at kaya naman inihagis ni Judas yung pera sa templo. At ang taong tulad ko ay karapat-dapat ng mamatay. Pagkatapos, umalit siya at nagbigti sa isang puno malapit sa bangin. Ngunit ano nga bang nangyari pagkatapos? Makikita niyo yon sa Gawa chapter 1 verse 18. Bumili nga ang taong ito ng isang bukid mula sa kabayaran ng kanyang kasamaan at nang bumagsak patiwarik ay pumutok ang kanyang tiyan at sumambulat ang lahat ng kanyang laman loob. At ano naman yung nangyari doon sa pera? Ibinili nila iyon ng bukid ng magpapalayok upang paglibingan ng mga dayuhan. Gayunman, sapagkat sumunod si Judas kay Jesus sa loob ng 3.5 taon, narinig niya yung kanyang mga salita, yung himala na witness niya yun, pero inibig niya yung pera. Kaya ipinagkanulo niya si Jesus at napasok sa walang hanggang kapahamakan. Sa katotohanan, hindi ibig sabihin nito na naipagbili niya si Jesus. Si Jesus ay hindi isang taong maaring tunay na maipagbili ni Judas. Sa halip, ang ipinagbili ni Judas ay ang kanyang sariling kaluluwa at siya'y napunta doon sa impyerno. Sa palagay ba ninyo, si Judas lamang ang ganito? Tulad ng sinabi ni Jesus tungkol sa mga taong hindi naligtas, mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Kung hindi siya ipinanganak, hindi na siya mapupunta sa impyerno. May isa pang posibilidad. Siguro kung yung isang tao ay pinanganak na hayop, wala itong kaluluwa, kaya naman mamamatay lamang siya ng ganon. Yun na yung katapusan. Ngunit lahat ng tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos at may kaluluwa. Kaya naman, ang tao ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Ngunit kung ito ay hindi niya maunawaan, yung magiging kapalaran niya ay isang pinaka-kalunos-lunos. Ngunit tayo ay ipinanganak na muli at tayo ay naging anak ng Diyos. Inihanda ng Diyos para sa atin ang isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas. Napakalaki ng dapat nating ipagpasalamat para sa Diyos. Iniingatan niya tayo, pinoprotektahan at ginagabayan niya tayo. Kaya napakarami nating dahilan upang makapagpasalamat sa Diyos. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan sa kung ano ang meron kayo. Maging marami man o kaunti ang ating pera, dapat nating isipin na anumang meron tayo ngayon ay mula ito sa Diyos. At dapat tayong masiyahan. Kaya nga doon sa Mateo chapter 28 nang si Jesus ay umakyat sa langit, ano yung kanyang sinabi? "Narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Ipinangako ng Diyos na siya ay sa atin palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa makatuwid, kahit tayo ay kumikita ng pera, hindi natin ito dapat ibigin. Dapat tayong magsumikap na kumita at gamitin ito sa pinakamahalagang paraan. Hindi ba't binili ng Diyos maging ang ating mga katawan sa pamagitan ng dugo ng Panginoon? Ang ating mga katawan at kaluluwa ay binili ng mahalagang dugo ng Panginoon. Kaya naman, anuman ang halaga ng perang kinikita sa pamagitan ng pagod at paghihirap ng ating katawan ay mahalaga. Naroon din kasi ang dugo ni Jesus. Hindi natin dapat gamitin ang pera ng pabaya at walang kabuluhan. Ang mga material na bagay na nakamit sa pamagitan ng ating mga pagsisikap ay may dugo ng Panginoon sa mga ito. Kaya hindi natin dapat gamitin ang mga material na bagay nang walang ingat. Ang pera sa bulsa ng isang Kristiyano ay may ibang halaga kaysa sa pera sa bulsa ng isang hindi ligtas. Hindi natin dapat ibigin ang pera. Dapat nating pamahalaan ang pera. Maraming tao sa mundong ito ang napapahamak dahil sa pera. Sa Hebreo chapter 13 verse 5,
Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong meron kayo. Dapat masiyahan tayo sa kung anong meron tayo. Kaya nga, doon sa Lucas chapter 12, verse 15, sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Sa Lucas 12:15 sinabi, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. May kasakiman sa loob ng tao, iniisip ng tao, kung marami lamang akong pera, sapat na iyon. At may mga mayayaman naman na nagnanais pa ng higit. Ang kasakiman ng tao ay walang hanggan. Mag-ingat kayo at magbantay, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. Nasa kasaganahan ba talaga ng ari-arian yung layunin ng buhay ng tao? Ang paninirahan sa malaking marangyang bahay, pagmamaneho ng mamahaling sasakyan, pagkain ng pinakamasarap na pagkain, pakikisalumuha lamang sa mga kilala sa lipunan, yung pag-iwas makitungo sa mahihirap, iyan ba yung tunay na magandang buhay? Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. Ang layunin ng buhay ng tao ay hindi matatagpuan doon. Sinasabi ng Diyos, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Ang isang naligtas ay naging anak ng Diyos. Doon sa Mateo chapter 6 verse 9 sinasabi ni Jesus, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang Diyos ay ating Ama at ang aking Ama ay nasa langit. Pag-isipan ninyo ito. Ang langit ay sumasaklaw sa buong mundo at sa buong sansinukob. Ang Diyos na lumikha at nagahari sa sansinukob ay siyang nangunguna sa mga hukbo sa langit at sa mga anghel ay aking Ama. Ama naming nasa langit. Sambahin nawa ang pangalan mo. Ngayon, dapat nating igalang ang pangalan ng Ama bilang banal. Sinasabi ng Biblia na kapag ang isang naligtas, isang anak ng Diyos ay gumawa ng mali, ang pangalan ng Diyos ay nalalapastangan. Sinabi yan doon sa Roma chapter 2 verse 24, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait sa mga hintil dahil sa inyo. Kung may pagmamalaki natin, o kung may pagmamalaki nating sinasabi na tayo'y anak ng Diyos, ngunit nabubuhay ng mali, sasabihin ng mga tao, ganyan pala ang kaligtasan. Ang taong iyan ay anak ng Diyos, ay kalokohan yan. Totoo ba talagang anak yan ng Diyos? Meron ding talata na nagtuturo na yung mga anghel ay itinalaga sa mga taong ligtas. Sa Mateo 18:10, sinasabi ni Jesus, pag-ingatan ninyong huwag hamakin ang isa man lamang sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit. Merong mga anghel na nagbabantay sa mga naligtas. Inakala ni Pedro na siya ay papatayin sa pamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo. Ngunit ang mga banal sa Jerusalem ay taimtim na nanalangin para sa kanya. Kaya naman, nagpadala ang Diyos ng anghel at lahat ng mga tanikala ay natanggal. Nabuksan ang pintuan ng bilangguan, inilabas ng anghel si Pedro at akala niya, nananaginip lamang siya. Ngunit nang sunod-sunod na bumubukas yung mga pintuan ng bilangguan, natagpuan niya yung kanyang sarili sa labas. At pagkatapos ay naglaho yung anghel. Doon lamang niya naunawaan na ang Diyos ay nagpadala ng anghel upang iligtas siya. Kaya nagpunta siya sa bahay kung saan nagtitipon at nananalangin yung mga mananampalataya at kumatok siya doon sa pintuan. Isang babaeng katulong, yung pangalan ay Rhoda, ang nagtanong, sino yan? At sumagot siya, ako si Pedro. Ay nagulat talaga siya at sa tuwa niya, hindi niya naisipang buksan yung pinto at sa hilip, tumakbo sa loob. At ipinagbigay alam niya na nakatayo si Pedro sa harapan ng pintuan. Kanilang sinabi sa kanya, nasisiraan ka na. Tila ang mga mananampalatayang ito ay sumisigaw sa Diyos sa panalangin, gayunpaman, hindi sila naniniwala nang ito ay nangyari. Ngunit pinilit niya
ipinilit niya na gayon nga. Ngunit kanilang sinabi, iyon ay kanyang anghel. Hindi ba iyon nakakapagtaka? Patuloy na kumakatok si Pedro at nang tuluyan na niyang nabuksan ang pinto, nandun nga siya. Inakala nila na iyon ay kanyang anghel. Mga kapatid, alam ba ninyo na ang bawat taong ligtas ay mayroong sariling anghel? Hindi ko ito gawa-gawa lamang. Sinasabi ito mismo ng Panginoon, sapagkat sinasabi ko sa inyo ang kanilang mga anghel sa langit. Kahit yung maliliit na bata ay mayroong anghel kapag sila ay naligtas. At sa kadugtong na talata ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit. Ibig sabihin, ayun, nakikita yung mukha doon sa langit. Kaya nga, yung anghel, siya yung nagsasabi kung mayroong gumagawa ng masama doon sa mga anak ng Diyos o kaya naman kapag mayroong ginagawang masama yung anak ng Diyos. Siguro ngayon sinasabi ng anghel, yan, pinag-uusapan nyo na naman ako. Oo, pinag-uusapan namin kayo. Yung mga anghel ay nagbabantay, pumuprotekta, pumapatnubay sa mga anak ng Diyos. Nag-uulat din sila ng mga mabubuting bagay. Diyos, napakabuti ng ginawa ng iyong anak. Kung gayon, ang Diyos ay malulugot. Kapag mabuti ang ginagawa ng anak, tiyak nalulugod ang Diyos. Ngunit, paano kung gumagawa naman ng masama? Inuulat din ito ng anghel. Maaaring sinasabi ng anghel, ang Diyos ay marahil ay nasasaktan. Ang magkaroon ng gayong klaseng anak at tinatawag pa niya yung kanyang sarili na anak. Ito marahil ang sinasabi ng anghel. Kaya naman, alam ba ninyo na tinutulungan ng Panginoon sila na mga naligtas sa bawat bagay, espiritual at pisikal? Siya ba ang klase ng Diyos na magliligtas lamang at magsasabing, hoy, magkita na lamang tayo doon sa langit? Hindi po. Hindi po ganun yung ating Diyos. Hindi niya tayo iniwan na lamang ng ganun. Kundi, ginagabayan tayo ng Diyos mula ng araw na tayo ay naligtas hanggang sa araw na makapasok tayo sa langit. Binabantayan tayo, ginagabayan tayo hanggang sa tayo ay makapasok sa langit. Ang ating Diyos magpakailanman, siya ay magiging ating patnubay magpakailanman. Patnubay niya, pinapatnubayan niya tayo hanggang sa kamatayan. Si Apostol Pablo doon sa 2 Timoteo chapter 4, ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat masasamang gawa at ako'y kanyang iingatan para sa kanyang kaharian sa langit. Papatnubayan tayo ng Diyos hanggang sa makapasok tayo sa langit. Sa anumang paraan, ay hindi kita iiwan o papabayaan man. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang ating katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Tutulungan tayo ng Panginoon. Tutulungan niya tayo sa espiritual at pisikal. Ngayon, tingnan po natin sa Deuteronomio chapter 2. Lumang tipan po, Deuteronomio. Deuteronomio chapter 8. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Babasahin ko. Deuteronomy chapter 8 verse 2. At iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpapatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang pagpakumbabain ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Ikaw ay pinagpakumbaba niya nang ginutom kanya,
pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakilala ni hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Pinalaya ng Diyos yung sambahayan ng Israel mula sa pagkalipin sa Ehipto at kanyang pinatnubayan sila patungo sa lupain ng Kanaan. Tama po. Ito ay anino ng pagliligtas sa atin ng Diyos mula sa kapangyarihan ng Satanas at pinatnubayan tayo hanggang sa langit. Kaya sa mga gawa, chapter 7, sinabi doon sa kapulungan sa ilang. Iglesia na nasa ilang. Pagkatapos nating maligtas, mayroong church life hanggang sa makapasok tayo sa langit. Ang isang tao ay hindi maaring maging church. Ang church ay isang grupo. Ang Panginoon ay nasa atin at tutulungan niya tayo sa pamagitan ng kanyang salita at ng Espiritu Santo. Nang pinatnubayan ng Diyos ang sambahayan ng Israel, sa ilang ay kanyang sinabi, at inyong alalahanin ang lahat ng mga paraan ng pagpapatnubay sa inyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang pagpakubabain ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang mga utos o hindi. Pagkatapos ng ating kaligtasan, ang Diyos ay kasama natin hanggang sa makapasok tayo sa langit. Na ito ang Diyos, ang ating Diyos magpakailanman, siya'y magiging aking patnubay magpakailanman. Awit 48:14. Pinapatnubayan niya tayo gaya ng talatang ito. Sinasabi ng Diyos na kanyang tinitignan kung ating susundin ang kanyang mga salita o hindi. Tama po ba? Ikaw ay pinapakumbaba niya nang ginutom ka niya. Ganito niya tayo pinapatnubayan. Sinasabi ng Biblia na kanyang tinitingnan kung susundin natin ang mga salita ng Diyos o hindi. Pinakain niya sila, inuhaw niya sila, hinampas ang bato upang bigyan sila ng tubig. Hinayaan niyang magutom sila at nagpadala siya ng mana upang pakainin sila. Nang magreklamo naman sila, gusto nilang kumain ng karne, nagpadala siya ng maraming pugo na kanilang kinain hanggang sa lumabas ito sa kanilang mga ilong. Ngunit dahil sa taglay nilang gayong masama at kawalan ng utang na loob, dumating ang isang salot at marami sa kanila ay namatay. Pagkatapos nating maligtas, hindi tayo iniwan ng Diyos na mag-isa. Sa halip, patuloy niya tayong ginagabayan, sinusubok ang ating mga puso at dinadalisay tayo upang makita kung tayo ay sumusunod o hindi sa kanyang salita. Pinagkalooban niya tayo ng panahon ng kaaliwan, ngunit nagbibigay din siya ng pagdurusa. Ginagawa niya tayong mayaman at ginagawa niya rin tayong mahirap. Ang lahat ng mga bagay na ito ay bumubuo sa lahat. Sa lahat ng pagkakataon. May mga pagkakataon na binibigyan tayo ng Diyos ng kayamanan, hinahayaan naman tayong maging mahirap. Kapag tayo naman ay mayaman, dapat ginagamit natin yung kayamanan upang magbigay ng kalwalatian sa Diyos. Hindi lamang dapat natin ito aksayahin sa pansarili nating pagnanasa, ngunit gamitin ito ng mahalaga para sa Panginoon. Sa kabilang banda, kapag tayo ay mahirap, ang nais ng Panginoon ay magtiwala tayo sa Kanya. Hanapin ang kagalakan sa Kanya kahit nasa kabila ng kahirapan. Kaya nga, ginagawa niya tayo na parehong mayaman at mahirap at patuloy tayong dinadalisay. Alam niyo po yung Mateo chapter 10, di ba? Tama po. At maging mga buhok sa kanyang ulo ay bilang na lahat. Hindi nga natin alam kung ilan yung buhok sa pilikmata natin. Ngunit sinasabi ng Diyos na bilang niya yung buhok ng ating ulo. Iniisip ba ninyo na walang ibang ginagawa yung Diyos kundi umupo na lamang at bilangin ang ating mga buhok? Ano ba yung tunay na kahulugan nito? Ibig sabihin na walang anumang bagay ang hindi niya nalalaman. Alam ng Diyos ang ating sitwasyon ng higit kaysa ating sarili. Ito ay sigurado. Kaya nga, merong himno, di ba? Ano yung sinabi doon sa himno? I know not why my God's wondrous grace to me He hath made known. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able. Ang Panginoon na alam yung lahat ng ating sitwasyon. To keep that which I've committed unto Him against that day. Ano yung mga sumusunod na linya? That He will always take care of me. I know this with absolute certainty.
Kung bilang niya nga yung buhok sa ulo ko, mayroon pa bang ibang bagay na hindi niya nalalaman? Alam ng Diyos yung aking sitwasyon ng higit kaysa aking sarili. At hindi lamang niya iyon nalalaman, meron akong kasiguraduhan na palagi niya akong iingatan. Ito yung talagang totoo. Sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 18, sinasabi doon, ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat masasamang gawa at ako'y kanyang iingatan para sa kanyang kaharian sa langit. Na ito ang Diyos, ang ating Diyos magpakailanman, siya'y magiging aking patnubay magpakailanman. Mula ng araw na tayo ay naligtas hanggang sa pumasok tayo sa langit, hanggang sa tayo ay mamatay, hindi tayo iiwan ng Diyos. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Bakit mayroong mga kahirapan kapag may tulong naman na ibibigay? Yung mga kahirapang ito mismo ay ibinigay ng Diyos. Pinangungunahan ng Diyos ang mga Israelita palabas sa Ehipto at pinatnubayan sila sa lupain ng Kanaan. Ngunit hindi ba't napakaraming paghihirap ang hinarap ng mga Israelita sa ilang? Ang Kanaan ay larawan ng walang hanggang kaharian ng langit at ito ay proseso ng pagdadalisay sa atin hanggang sa tayo'y makapasok sa langit. Upang sa gayon ay maging karapat-dapat tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa mga Israelita, ang mga lumingon pabalik sa Ehipto ay namatay. Namatay lahat sa ilang. Ang mga patuloy na lumilingon sa Ehipto habang nasa ilang silang mga lumalabas sa Ehipto na 28 gulang pataas at yung mga nangulila sa Ehipto habang nasa ilang, lahat sila'y namatay maliban lamang kay na Josue at Caleb. Anong ibig sabihin nito? Hindi nito ibig sabihin na yung mga taong ligtas ay hindi makakapasok sa langit. Hindi po. Pinatay niya ang bawat pita ng laman. Pinapatay niya ang dating likas ng pagkamakasalanan. Ang maipanganak sa ilang, ibig sabihin na ang Diyos ang nagpasibol ng bagong puso sa atin. Ginagabayan niya tayo upang maging mga taong karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos. Dapat nating maunawaan na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng disiplina at sinasanay ang taong mga ligtas. Doon sa Aklat ng Job 23:10, sinasabi ng talatang ito. Sinasabi, ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Alam na alam ninyo yung talatang ito. Napakalagang talatang ito. Sinabi ito ni Job. Si Job ay maraming pag-aari. Napakarami niyang kamelyo, baka at tupa. Napakayaman niyang tao. Marami siyang mga alila at may 10 anak na lalaki at babae. May takot siya sa Diyos. Kaya nag-aalala siya na maaaring tumalikod ang kanyang mga anak sa Diyos. Kaya siya'y madalas na naghahandog ng handog na sinunog sa Diyos para sa kanila. Si Satanas ay naparoon parito, pupunta sa harapan ng Diyos at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya. Pinuri ng Diyos si Job. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba yung aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Pinuri ng Diyos si Job sa harapan ni Satanas. At sumagot si Satanas, sa tingin mo ba naglilingkod si Job sa iyo dahil tunay na iniibig ka niya? Binigyan mo kasi siya ng maraming mga kayamanan at pinasagana mo siya. Kaya naglilingkod siya sa iyo. Bawiin mo ngayon ang lahat ng mga yan, tiyak susumpain ka niya sang mukhaan. Subalit sinabi ng Diyos, hindi. At sumagot siya, tiyak na gagawin niya ito. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan. Subalit huwag mo lamang siyang pagbubunutan ng iyong kamay. Sa gayon, umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon. At sinabi ng Diyos, so sige, kunin mo ang lahat ng ibinigay ko kay Job. Dumating nga ang mga sumalakay mula sa ibang lugar at kinuha ang lahat ng kanyang mga kawan, pinatay din yung lahat ng kanyang mga alipin. At habang may yung 10 magkakapatid ay nagkakainan sa bahay ng kanilang nakakatandang kapatid, yung bahay ay bumagsak at namatay silang lahat. Lahat ng 10 anak ay namatay sa isang araw lamang. Lahat ng kanyang maraming pag-aari ay kinuha at ang kanyang mga alila ay pinatay. Isang alila lamang nakaligtas at tumating upang magbalita. Ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo.
Ano ang sinabi ni Job? Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi po. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, siya'y nanatili pa rin sa kanyang katapatan bagamat ako'y inudyukan mo laban sa kanya upang sirain siya ng walang kadahilanan. At sinabi ni Satanas, siyempre, ganun yung reaksyon niya dahil malusog pa siya. Ngunit iunat mo ngayon ang iyong kamay, galawin mo ang kanyang buto at laman at kanyang susumpain ka ng mukhaan. Siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. At si Job ay nilagyan ng nakakapandiring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. Siya'y nagdurusa umaga hanggang gabi, kinakayod niya yung kanyang katawan ng basag na palayok. Yung kanyang pagdurusa ay napakatindi bagamat hindi niya isinumpa ang Diyos, isinumpa niya yung araw nang siya'y ipinanganak sa mundo. Nang marinig ng kanyang tatlong kaibigan ng balita, sa loob ng 3 araw, ay pinuntahan siya. Napakatindi ng kanyang kalagayan kaya hindi siya nakapagsalita sa loob ng 3 araw. At sinabi ng kanyang mga kaibigan, Job, tiyak na pinaparusahan ka ng Diyos dahil may nagawa kang kasalanan sa harapan niya. Nakakita ka na ba ng taong pinarusahan ng walang sala? Ano po yung sinabi ni Job? Sumagot si Job, kung kinuha ko ang hindi makatarungan ang pag-aari ng iba, kung gayon nararapat lang na mangyari ang lahat ng ito sa akin. Kung tumingin ako sa babae ng may pagnanasa, kung gayon karapat dapat ako sa masigit pang kaparusahan. Patuloy na ipinilit ni Job ang kanyang katuwiran hanggang sa huli. Bagamat ako'y patayin niya, ako'y aasa pa rin sa kanya. Gayon may ipagtatanggol ko ang aking mga lakad sa harapan niya. At ano ang sinabi ng asawa ni Job? Bagamat natakpan ang buong katawan ni Job ng nakakapandiring bukol at halos mamatay na, hindi pa rin niya sinumpa ang Diyos. Ang kanyang asawa ay nagsalita sa kanya ng marahas at nagsabing, bakit pinapanatili mo pa rin ang iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Ngunit sinabi niya sa kanya, nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job sa pamagitan ng kanyang mga labi. Hindi sinisi ni Job ang Diyos hanggang sa huli. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko kapag ako'y kanyang nasubok ay lalabas akong parang ginto. Itinuring niya ang lahat ng pagdurusang iyon na proseso ng pagdadalisay at pagsasanay. At nang matapos ang pagdurusa at ang disiplinang ito, ang Diyos sa buong lupain ay walang mga babaeng natagpo ang kasing gaganda o kasing ganda ng kanyang anak na babae. Ng anak na babae ni Job. Binigyan ulit siya ng Diyos ng 10 anak na lalaki at babae at ibinalik ang lahat ng kanyang pag-aari ng doble sa pag-aari niya noon. Sa Santiago chapter 5, verse 11, tunay na tinatawag nating mapapalad ang mga nagtitiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at inyong nakita ang layunin ng Diyos kung paanong ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamawain. Tayo ay sinasabihan na matuto sa pagtitiis ni Job. Kahit sa gitna ng pagdurusa, patuloy siyang nagtitiwala sa Diyos hanggang sa huli at hindi nagreklamo laban sa Diyos. At sa katapusan, dinoble ng Diyos ang kanyang pagpapala. Kung gayon, dodoblehin din ba ng Diyos ang ating pagpapala sa mundong ito kung magtitiis tayo sa mga pagdurusa? Habang taimtim kong pinagbubulayan ito, naniwala ako na yung salita sa Santiago, sa chapter 5, ay hindi lamang tumutukoy dun sa pagtanggap ng dobleng pagpapala sa mundong ito, kundi tungkol sa Diyos na magbibigay sa atin ng gantimpala sa langit ng mga walang hanggan at malwalhating bagay. Sa anumang paraan, habang ang mga taong ligtas na bubuhay sa mundong ito, susubukin sila ng Diyos. Kaya naman, tingnan natin sa Filipos chapter 4.
Sa Filipos chapter 4, basahin natin, verse 6 hanggang 7. Filipos chapter 4, verse 6 hanggang 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at pagsamo ng may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at ng pag-iisip kay Kristo Jesus. Huwag kayong mabalisa, sinasabi nito, sa anumang bagay. Sa anumang uri ng kahirapan ang dumating, huwag tayong mabalisa. Ano man ang mangyari, manalangin lamang sa Diyos at taimtim na magsumamo. Bakit kailangan ninyong ipaalam ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pagpapasalamat? Dahil naniniwala tayong magbibigay ang Diyos ng mabubuting bagay at dapat tayong magpasalamat. Minsan, binibigyan tayo ng Diyos ng mga pisikal na kasaganahan at minsan, kinukuha niya yung lahat at pinahirapan tayo. Ang Panginoon ay ang nagpapadukha at nagpapayaman, siya ang nagpapababa at siya ang nagpaparangal. Pinagmamasdan ng Diyos kung paano natin ito itinuturing. Kaya nga sa pamagitan ng pananalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang ipaalam ito na may pagpapasalamat, ibig sabihin na pagkatapos manalangin, tayo'y nananalangin na may pagpapasalamat na naniniwalang isa sa katuparan ng Diyos ang mga bagay ayon sa kanyang kalooban. Hindi ang pagtatampo na bigyan tayo ng Diyos ng mga bagay sa mundong ito. Kapag tayo'y nananalangin, dapat tayong maging mapagpasalamat anuman ang ibigay sa atin ng Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang Diyos na lubos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang Panginoon ang nag-iingat sa ating puso. Ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat ng inyong mga puso at ang mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ipinagkakatiwala natin sa Diyos ang bunga upang ito'y mangyari ayon sa angkop na kalooban niya. Si Apostol Pablo ay isang dakilang apostol, hindi po ba? Tama, isinulat niya yung 14 na aklat dun sa Bagong Tipan. Sa panahon naman ng Lumang Tipan, si Moises yung pinakadakilang propeta. Sa panahon ng Bagong Tipan, si Apostol Pablo ang pinakadakilang apostol. Si Pablo, pagkatapos niyang maligtas mula ng panahong ipangaral niya yung ebanghelyo hanggang sa siya'y mamatay habang nangangaral sa Roma, walang anumang kamalian ang natagpuan kay Apostol Pablo. Parang nabuhay muli si Jesus kay Apostol Pablo. Sinasabi ni Apostol Pablo, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Sino yung makakapagsabi ng ganitong bagay? Si Apostol Pablo lamang. Kasi si Apostol Pablo ang larawan ni Jesus. Siya ay naging kagaya niya. Sa Galatia chapter 6 verse 17, taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Anong bakas? Yung mga bakas ng pagdurusa. Gaano katinding pagdurusa ang tiniis ni Jesus habang nabubuhay sa mundong ito? Siya'y lumaki sa loob ng 30 taon bilang anak ng mahirap na karpintero. At sa loob ng 3.5 taon, naglakbay siya kasama ng mga alagad, natulog sa bundok ng Olibo sa ilalim ng malamig na hamog. Pinaghahanap ng mga Hudyo, minsay nagutom. Ang mga alagad na sumunod kay Jesus ay nagutom at habang sila'y dumaraan sa bukirin ng trigo, pumitas sila at binalatan ito at kinain. Nakita ito ng mga Hudyo at nagsabing, "Tignan mo, ang iyong mga alagad ay gumiik ng trigo. Ngayon ay Sabat." Ang mga Hudyo patuloy na naghahanap ng kamalian ni Jesus. Kinapuotan siya at inutsig siya. Yun po ang nangyari doon. Gaano katinding pagdurusa yung tiniis ni Jesus sa loob ng 3.5 taon. Siya'y nilibak ng kanyang alagad, ipinagpili, ibinigay upang ipako.
Tinuruan ng mga sundalong Romano, yung mukha ni Jesus ay sinampal, tapos sinampas yung kanyang ulo ng pamalo at nilagyan ng koronang tinik sa ulo. Pinagtatawanan siya na sinasabing, "Mabuhay! Hari ng mga Hudyo!" Siya hinugupit ng pamalo, pinasan yung krus. Siya'y natumba at bumagsak. Talagang ito yung nangyari kay Jesus. Isunuot sa kanya yung koronang tinik. Hinagupit pa ng pamalo. Pinasan yung krus. Natumba. Bumagsak sa daan patungo sa kanyang kamatayan. Siya'y kinaladkad patungo doon at ipinako sa krus. Sa loob ng 6 na oras, idinanak niya yung lahat ng kanyang dugo at tubig, at sa huli ay siya'y namatay at sinabing, natupad na. Napakatinding pagdurusa ang tiniis ni Jesus, hindi po ba? Ginawa niya iyon upang iligtas tayo. At ganun din karaming pagdurusa ang tiniis ni Apostol Pablo upang ipangaral ang Ebanghelyo. Na mas maraming pagpapagal sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ang isa. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato. Inakala nilang patay na siya at itinapon sa tabi, ngunit muli siyang nabuhay. Sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain. Kiniginaw at hubad. Sa huli, siya ay pinugutan ng ulo at namatay. Bakit hindi pinahintulutan ng Diyos na mabuhay ng maginhawa ang kanyang dakilang apostol na iyon, sa halip ay binigyan siya ng gayong pagdurusa? Sinasabi na si Pedro rin ay pumunta sa Roma upang ipangaral ang Ebanghelyo at ipinako sa krus ng pabaliktad. Bakit? Meron din pong sakit si Apostol Pablo sa kanyang katawan, at doon sa 2 Korinto chapter 12 sinabi na isang tinik sa laman. At ang ibinigay sa kanya, isang tinik na nagdulot ng sakit, ngunit hindi ito nakakamatay. Siya ay nasa matinding sakit dahil sa karamdaman sa kanyang katawan, kaya hiniling niyang ito ay pagilingin. 3 ulit siyang nanalangin sa Panginoon tungkol dito. Subalit sinabi sa kanya, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Kung kailangan ako'y magmalaki, ako'y magmamalaki sa mga bagay na nauukol sa aking kahinaan. Sa kahinaan at paghihirap habang siya'y umaasa sa Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa kanya. Kung hindi, maaari siyang maging mapagmataas. Ngayon, kahit na hindi tayo maging gaya ni Apostol Pablo, ngunit maraming beses, gaya ng nasusulat, ang Panginoon ay nagpapatuka at nagpapayaman, siya ang nagpapababa at siya ang nagpaparangal. Tingnan natin dun sa Filipos chapter 4 verse 12. Dito, mababasa natin ito ng sabay-sabay ang patungkol sa sinabi ni Apostol Pablo na pinadukha at pinayaman siya ng Diyos. Tingnan natin, Filipos chapter 4. Filipos chapter 4, verse 12 hanggang 13. Basahin natin ng sabay-sabay. Filipos chapter 4, verse 12 hanggang 13. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganahan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Ito yung salita na ipinadala niya sa iglesia ng Pilipos nang siya'y mabilanggo sa Roma. Doon sa verse 11 sinabing, hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan sapagkat aking natutunan na masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Sa anumang uri ng kahirapan, ang masiyahan ay nangangahulugang natutunan niyang masiyahan sa kanyang sarili.
Kaya marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Kapag siya ay nagpapakababa, siya ay hubad, gutom, puyat, walang pagkain, giniginaw at nanginginig. Sino ang namumuhay na kasing saklap ni Pablo sa 2 Korinto chapter 11? Hubad, gutom, puyat, walang pagkain, giniginaw, nanginginig. Excuse me po. Minsan ay pumunta ako sa China. Pumunta po ako doon upang ipangaral ang ebanghelyo. Hindi ko po matandaan kung anong uri o anong pangalan ng hotel. Yung mga kapatid, hindi pa po nakakapunta roon. Ngunit, nag-upa na sila roon o nag-book na sila ng isang kwarto sa hotel at puno iyon ng amag. Yung amoy ng amag kumakalat sa buong lugar. Dahil hindi pa sila nakapunta roon, ay nauwi sila sa ganong uri ng hotel. Hindi ako makatulog buong gabi at hindi rin ako makaalis. Kinabukasan ay nagpalit kami ng hotel. Ngunit nung panahong iyon, habang hindi ako makatulog, iniisip ko, marahil hindi rin nakatulog si Apostol Pablo sa ganitong lugar. Napaisip ako ng saglit kay Apostol Pablo. Sinabi niya, sa bawat bagay, sa lahat ng bagay, ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan, maging sa kagutuman at maging sa kasaganahan at maging sa kasalatan. Kailan siya nagkaroon ng kasaganahan? Nung yung iglesia sa Jerusalem ay nagdusa dahil sa tagutom, yung iglesia ng mga Hintil sa iba't ibang lugar ay nagtipon ng handog upang tulungan yung iglesia sa Jerusalem. At si Pablo, yung nagdala ng malaking halaga ng pera patungo sa Jerusalem at ito ay kanyang hinatid. Nang dala niya yung malaking handog, sa palagay ko ay hindi naman siya nagutom. Kapag kinakailangan, maaaring gumamit din siya ng kaunti doon dahil mayroon din siyang kasama na ibang naglakbay. Ngunit sinabi niya na natutunan ko yung lihim ng kabusugan at maging sa kagutuman. Natuto siya ng lihim. Kapag wala siya, siya ay nasisiyahan sa Panginoon. At kapag siya ay may kasaganahan, ginagamit niya yung kasaganahan na yun para sa Panginoon. Iyon ang lihim. Tama po ba? Sa lahat ng bagay ay natutunan ko yung lihim. Sa lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Ibig sabihin nito, sa bawat sitwasyon ay nagawa niyang tapat na isagawa ang gawain na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Tingnan nga natin sandali sa Colossus chapter 3. Pagkatapos po ng Pilipos, nandun yung Colossus chapter 3 verse 17. Chapter 3 verse 17. Basahin natin ng sabay-sabay. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamagitan niya. At anuman yung ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ginagawa natin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamagitan niya. Sa pamagitan ni Kristo, nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama. Sa anumang sitwasyon, nagpapasalamat tayo sa Diyos Ama sa pamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Sa anumang kalagayan sa buhay, dapat tayong magpasalamat sa Diyos. Tingnan nga natin doon sa Colossus chapter 4 verse 2. Doon sa verse 2, basahin din natin ito ng sabay-sabay. Colossus chapter 4 verse 2. Basahin natin ng sabay-sabay. Magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. Magpatuloy kayo sa pananalangin at magbantay ng may pagpapasalamat. Ano yung puso ng mga tumatanggap ng biyaya ng Diyos at naglilingkod sa Diyos? Ito ay palaging nagpapasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat kapag maginawa ang mga bagay, nagpapasalamat kahit sa gitna ng pagdurusa at pag-uusig, nagpapasalamat kapag may kasaganahan, at nagpapasalamat kahit nasa kahirapan. Iyan ang puso ng isang naglilingkod sa Panginoon. Kung gayon, magpatuloy kayo sa panalangin at kayo'y magbantay ng may pagpapasalamat.
Isang mapagpasalamat na puso, iyon ang kalagayan ng pagiging gising sa harap ng Diyos. Sa harap ng Diyos. Sinasabi dun sa Roma chapter 8 verse 28. Sinasabi nito, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sa mga iniibig ng Diyos, sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti. Sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, maging sa kaginawaan o sa pagdurusa, maging sa kasaganahan o sa kahirapan, sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti. May isang bagay akong nais banggitin. Alam niyo yung kwento ni Jose. Hindi po ba? Si Jose, yung ika-11 anak sa 12 magkakapatid at ang pinakamamahal ni Jacob ay si Jose. Lagi niya itong dinadamitan ng makulay na kasuotan at pinapanatili sa kanyang tabi. At si Jose rin ay nagkaroon ng magagandang panaginip. Minsan ay nanaginip siya at marahil ay oras iyon ng pagkain at nagtitipon ang pamilya. Sinabi ni Jose, nanaginip ako kagabi. Ang aking bigkis ay tumayo at pinalibutan ito ng 11 bigkis at yumukod dito. Ang 11 bigkis ay kumakatawan hindi lamang sa kanyang nakababatang kapatid, kundi pati yung mga 10 nakakatandang kapatid. Kaya sinabi nila, anong sinasabi mo? Magiging ka naming pinuno? Sandali lang. Nananaginip lang naman ako . Yun lang. Napakabuti sana para sa mga nakakatandang kapatid kung mapapatay nila si Jose. Ngunit si Jose, lagi siyang nakadikit sa kanyang ama kaya imposible yun. Pagkatapos ay nagkaroon pa siya ng isa pang panaginip. Nagkaroon ako ng isang panaginip kagabi. Naroon ang araw at ang buwan at 12 bituin. Nandun yung araw, nandun yung buwan, tapos may 12 bituin, at naroon yung aking bituin. At yung 11 bituin at yung araw at ang buwan ay yumukod sa harap ng aking bituin. Kung gayon, ang araw ay ang ama at ang buwan ay ang ina. Kaya't sinabi nila, ano itong yung napanaginip? Tunay bang ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo? Sinabi ng mga kapatid, patayin natin siya. Iniisip ba niyang siya ay parang hari? Sukdulan yung galit nila sa kanya. Ngunit dahil sa kanilang ama ay hinahayaan na lamang nila si Jose na gawin yung gusto nito. Pagkatapos, nagpunta yung mga magkakapatid sa malayong lugar upang mag-alaga ng mga tupa. Kapag inililipat kasi yung tupa o baka, kailangan nang pumunta doon sa malayo upang makahanap ng pasturan. Isinugo si Jose ng kanyang ama upang hanapin yung kanyang mga kapatid. Ngunit mula sa malayo, nakita ng mga kapatid si Jose na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila. Tingnan ninyo, dumarating ang mahilig managinip. Anong gagawin natin? Sinabi ng magkakapatid, patayin natin ang taong iyan na hindi natin mapagtiisan. Pagkatapos ay naisip ng panganay na kapatid na sa ganitong kalagayan ay talagang mamamatay ang nakababatang kapatid. Kung mamamatay ang pinakamamahal na anak ng kanilang ama, ano ang mangyayari sa kanilang ama? Kaya upang iligtas si Jose, sinabi ni Ruben sa kanila, huwag kayong magpadanak ng dugo. Ihulog nila lang siya sa balon na itong nasa ilang. Subalit, huwag ninyong pagbuhatan ng kamay. Merong balon doon, ngunit natutuyo na ang tubig at tanging ang malalim na hukay na lamang yung natira. Huwag na natin siyang patayin. Huwag na natin gamitin yung ating kamay para patayin siya. Ihulog na lang natin siya doon sa balon. Kung gayon, mamamatay din naman siya. Ay, oo, tama yan. Gawin na natin. Kaya siya ay inuhulog nila roon.
Sumigaw si Jose, mga kapatid, pakiusap, ihahon ninyo ako. Bagay lamang yan sa iyo, mahilig ka managinip. Pagkatapos ay may dumating na isang pulutong ng mga kamelyo. Ang ikaapat na anak na si Huda, sinabi niya, itong Huda kasing ito, mahilig siya magbenta mahilig siya na magbenta ng tao. Gusto niya lagi may pera. Ngayon pa man, sinabi sa kanya ng kapatid, Hoy kapatid pa rin naman natin siya. Sa halip na patayin natin siya, ibenta na lang natin siya. Makakakuha pa tayo ng pera sa nakakainis nating kapatid na yan. Tapos may papadala pa natin siya ng malayo. Kaya naman, inahon nila si Jose at tinawag yung pulutong, Hoy dito, may isang magandang binata rito. Bilhin ninyo siya. Karaniwan, 30 pirasong pilak ang halaga. Ngunit, dahil ngayon ay may bargain sale, 20 na lamang. Tumanggap sila ng 20 pirasong pilak. Si Jesus ay ipinagbili sa 30 pirasong pilak dahil karaniwan ay 30 pirasong pilak talaga ang halaga. Ngunit sinabi nila ito ay bargain sale na lamang sa 20. Si Jose ay mukhang malusog at may kakayanan kaya ipinagbili siya sa 20 pirasong pilak. Maaring si Jose ay kinaladkad habang umiiyak. Si Jose ay makisig, matalino, kaya siya ay naging tagapamahala ng bahay ni Potiphar na isang opisyal ng Paraon, ang hari ng Ehipto. Siya ay naging tagapamahala sa lahat ng bagay sa bahay. Ginawa niya ang kanyang tungkulin ng mabuti, ngunit ang asawa ni Potiphar ay palaging tinitingnan si Jose. Kaya naman, isang araw, nung walang sino man yung naroon sa bahay, yung asawa ni Potiphar, hinawakan niya si Jose at inanyayahang magsaya kasama niya. Hinablot niya yung panlabas na kasuotan ni Jose, ngunit iniwan ni Jose ang kanyang kasuotan at tumakas. At nang ang kanyang asawa ay umuwi kinagabihan, sinabi niya, Pinasok ako ng aliping Hebreo na iyon dinala sa akin upang tuyain ako. Nang nagtaas ako ng aking tinig at nagsisigaw, kanyang iniwan ang suot niya sa aking tabi at tumakas na palabas. Ang taong tulad niyon ay dapat patayin. Ngunit inisip ni Potiphar na si Jose ay hindi ang klase ng tao na gagawa ng ganon. Ngunit wala itong patunay, kaya merong espesyal na bilangguan kung saan ipinadadala yung mga alipin ng mga hari na nakagawa ng krimen at doon ikinulong si Jose. Ngunit kahit na nandoon ay pinakitaan siya ng Diyos ng kagandahang loob. Ito yung kulungan para sa mga taong nagkasala laban sa hari. Ngunit kahit nasa bilangguan, si Jose ay nagkaroon ng mahalagang gampanin. Doon ay mayroong pinuno ng mga panidero na gumagawa ng tinapay para sa hari at nandun din yung pinuno ng mga katiwala ng kopa na nagbibigay naman ng alak. At kahit sa bilangguan ay pinaglilingkuran sila ni Jose. Isang araw, nagkaroon sila ng panaginip. Yung panidero ay nagsabi, yung puno ng panidero, sa aking panaginip ay 3 sanga ng uba sa aking harapan. At aking piniga ito at naging alak upang ibigay sa hari. At sinabi ni Jose, ang panaginip na iyan. Ang Diyos ang nagbigay ng paliwanag. Sa loob ng 3 araw, ikaw ay pakakawalan at ibabalik sa iyong katungkulan na pagbibigay ng kopa sa hari. Ito ay magandang panaginip. Ngunit yung puno naman ng panedero ay nagsabi, ako'y nanaginip din at may 3 kaing ng tinapay na nasa ibabaw ng aking ulo. May biglang dumating na mga ibon, tapos kinain yung tinapay. Pagkatapos, ito na yung kwento ng puno ng panidero. Sinabi naman ni Jose, ito yung kahulugan niyon. Yung 3 kaing, 3 araw iyon. Sa loob ng 3 araw ay pakakawalan ka at ibibitin hanggang sa mamatay. At kakainin ng mga ibon ang iyong laman.
Pagkatapos ng 3 araw, ang puno ng katiwala ng kopa ay pinalaya at ibinalik sa kanyang katungkulan, subalit yung puno ng mga panidero ay inilabas upang bitayin, eksaktong pagkalipas ng 3 araw. Pagkaraan ng ilang panahon, ang hari mismo ay nagkaroon ng panaginip at hindi ito ordinaryong panaginip. Sa kanyang panaginip, merong mga uhay, merong 7 uhay ng butil, talagang mabibintog at malulusog. Ngunit meron din namang 7 uhay na payat at tinuyo ang umusbong, ang tuluyang nilamon yung mga mabibintog. Pagkatapos magising sa panaginip na iyon, siya ay bumalik sa pagkakatulog at nagkaroon siya ng ikalawang panaginip. Ito yung parang ikalawang bahagi ng kanyang panaginip. Sa pagkakataong ito, meron namang 7 baka na magagandang anyo. Pagkatapos niyon, merong 7 pangit na baka at payat ang umahon at kinain ng lahat. Ngunit sila'y nanatiling payat kagaya ng dati. Anong klaseng panaginip ito? Kaya naman yung paraon ay tinipon yung lahat ng kanyang mga salamangkero at lahat ng mga pantas doon sa Ehipto, lahat ng nakakapagpaliwanag ng panaginip. At sinabing ipaliwanag ang mga ito. Subalit wala ni isa ang makapagpaliwanag. Dito, nagsalita ang puno ng mga katiwala ng kopa at nagsabi, "O kamahalan, mayroong isang binata sa bilangguan ang mahusay magpaliwanag ng panaginip. Ang lahat ng kanyang paliwanag noon ay sa aking panaginip ay nangyari. Ako'y ibinalik sa aking katungkulan at ang panidero ay ibinitay pagkalipas ng 3 araw." Sabi ng paraon, "Talaga? Mayroong binata na mahusay magpaliwanag ng panaginip. Dalhin ninyo siya rito. Ngayon na." Kaya naman, dinala yung binata. "Sige, sabihin mo sa akin yung panaginip mo." Ipinaliwanag ngayon ni Jose yung panaginip. Ang katotohanang napanaginipan mo ito ng 2 ulit ay nangangahulugan na ang bagay ay itinatag ng Diyos at iyon ay madali ng gawin. Ito ang katotohanan na ang 7 uhay na tinuyo at 7 payat na pangit na baka ay kinain ang 7 magaganda ngunit nananatiling payat ay nangangahulugang pagkatapos ng 7 taong kasaganahan, ang 7 taong taggutom ay darating at ang kasaganahan sa lupa ay hindi maalala dahil sa taggutom na kasunod, sapagkat ito'y magiging napakatindi. At ito ay ipinakita sa iyo ng Diyos. Kung gayon, ano yung dapat kong gawin? Sa panahon ng kasaganahan, ang kamahalan ay dapat magtalaga ng isang tao na mamamahala ng buong lupain. Titipunin ang lahat ng mga butil at ibigay sa mga tao ang kanilang kinakailangan para mabuhay. At ang karamihan ng butil ay iimbak sa kamalig. At kapag ang taggutom ay dumating, kung ito ay ipamahagi, ang mga tao ay hindi magugutom at makakaligtas sa taggutom. Yung paraon ay sumagot, "Gayon nga, makakakita kaya tayo ng isang taong kagaya nito na kinasihan ng Espiritu ng Diyos? Ikaw ang dapat na gumawa ng gawain na ito." Dahil dito, si Jose ay naging ikalawang mataas na namamahala sa Ehipto. Kaya, mayroong pangyayari kung saan iniligtas niya ang mga tao sa panahon ng taggutom at kahit ang kanyang sariling pamilya ay pumunta at nakaligtas sa taggutom. Ang gusto kong sabihin po sa inyo ay kung gaano umiyak si Jose nang siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. Siya ay napunta sa bahay ni Potiphar at masipag na gumagawa, ngunit sa kabila ng pagtanggi sa panunukso ng babae, siya ay pinagpintangan at itinapon sa bilangguan. At kahit sa bilangguan siya ay naglingkod sa iba, pagkatapos nito pinahintulutan ng Diyos na palayain si Jose ng paraon at ipinaliwanag ang panaginip ng hari. Sa huli, siya ay naging Prime Minister ng Ehipto. Siya ay naging tagapamahala. Pagkatapos na subukin at sanayin ng Diyos si Jose, kanyang itinaas siya. At
hanggang sa pagkakataong ito ay hindi nalalaman ni Jose kung bakit nangyari ang mga bagay na ito. Tignan na nga lang natin sandali yung ilang bahagi sa Biblia. Doon sa awit 105 verse 17. 105 verse 17. Mga awit, number 105, verse 17 hanggang 19. Basahin natin ng sabay-sabay. Awit 105 verse 17 hanggang 19. Siya ay nagsugo ng isang lalaki sa unahan nila, si Jose, na ipinagbili bilang alipin. Ang kanyang mga paa ay sinaktan ng mga tanikala. Siya ay nilagyan ng kwelyo na bakal hanggang sa ang kanyang salita ay maganap. Siya ay sinubok ng salita ng Panginoon. Siya ay nagsugo ng isang lalaki sa unahan nila. Sinabi na si Jose ay pinagbili sa Ehipto, ngunit siya ay sinugo ng Diyos. Sino ang nakakalam nito? Si Jose ay pinagbili bilang alipin. Ang kanyang paa ay sinaktan ng mga tanikala. Siya ay nilagyan ng kwelyo na bakal. Siya ay napunta hanggang doon sa bilangguan. Hanggang sa ang kanyang salita ay maganap. Siya ay sinubok ng salita ng Panginoon. Minsan, ang Diyos ay binibigyan tayo ng mga pagsubok at kahirapan sa hindi nating nalalaman na kadahilanan. Pero, may plano ang Diyos. Kung hindi ninyo ito nalalaman, maaari ninyong kamuhian ang Diyos at magtanong, bakit ako binibigyan ng Diyos ng ganitong kahirapan? Gayunpaman, pagkatapos na malagpasan ni Jose ang mga kahirapan at pagpapadalisay niya, siya ay inilabas ng Diyos at ginawang tagapagmahala ng Ehipto. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga pagsubok at kahirapan. Kapag tayo ay dumaraan sa paghihirap, maaari nating isipin, bakit ang kahirapan na ito ay nangyari sa akin? Ngunit pagkatapos malampasan ang mga kahirapan, malalaman natin, kaya pala, ito ang ginawa ng Diyos. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ang gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Kagaya ng sinabi ko sa talatang ito, gumagawa upang maisakatuparan ang banal na kalooban ng Diyos. Ito ay dahil pagkatapos ninyong malampasan ang kahirapang ito, bibigyan kayo ng Diyos ng higit na pagpapala. Ito ay upang bigyan tayo ng higit na walang hanggan at malwalhating pagpapala. Si Job ba ay nagdusa dahil sa nakagawa siya ng pagkakamali at bilang disiplina? Ang kanyang mga kaibigan ay nagsasabi na ito yung maari disiplina sa kanya. Ngunit si Job ay hindi dinidisiplina. Binigyan siya ng Diyos ng higit na kahirapan at pagsubok upang bigyan siya ng higit na pagpapala. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Kapag tayo ay nabubuhay sa salita ng Diyos, kahit anong mga kahirapan at pagsubok ang ating harapin, ang Diyos ang namamahala sa atin at ito ang mangyayari ayon sa mabuting layunin ng Diyos. Dapat tayong magpasalamat patungkol dito. Maaari tayong magpasalamat sa lahat ng mga bagay kahit anong mangyari. At ipinahintulot ng Diyos ang kanyang banal na layunin na maisakatuparan sa atin. Ay, hihinto na po ako rito. Manalangin na po tayo. Mabagin naming Amang Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyong pagliligtas sa amin sa pamagitan ng mahalagang dugo ng aming Panginoon upang kami ay maipanganak na muli at maitatag bilang iyong mga banal na anak sa pagpapahintulot na magkaroon kami ng walang hanggan at maluwalhating mana mula sa Diyos. Ikaw lamang ang mamahala sa aming natitirang buhay para lamang sa iyong kalooban at gabayan kami na upang kami makapamuhay para lamang sa kaharian at kalwalhatian ng Diyos. At kahit sa gitna ng lahat ng mga pagsubok at mga kahirapan na dumarating sa amin, gabayan mo kami na magtiwala lamang, magpasalamat at bigyang kasiyahan ng Diyos at lumakad lamang sa banal na kalooban ng Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.